Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy, gising na! Yat po! 402. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy, gising! Headlines. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 19, 2025. Happy birthday, Jose Rizal! Happy birthday, sir! Ilang birthday niya na ba, partner? Hindi ko na, 100 100 something. Something. 100 birthday po ni Uy, no joke, ngayon po ay anniversary ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Pero speaking of July tuloy, June 19, narito na ang headline. Pinoy, gising! Magpapatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran, hindi pa kailangan. Pinoy, gising! PBBM hindi kumbinsido sa mga benepisyo ng K-12 program. Pinoy, gising! Kaso ng Mpox lumalawak, mga bagong kaso nito na itala sa ilang lalawigan. Pinoy, gising! Balita sa ibayong dagat, death toll sa malawakang pagbaha sa South Africa. Pumalo na sa 86. Pinoy, gising! Mamaya sa sports, rain or shine, Elasto Painters, wagi kontra NLEX Road Warriors sa quarterfinals ng PBA. Pinoy, gising! Taxi driver Uy! na sobra kong maningil. Uy! Alamin natin Uy! kung anong ikakaso sa siraulong yan. Akala ko kung sino. Alamin kung sino. Ay, hindi pala. Sa taxi driver na maniningil na yan, ha? Alamin, ang ikakaso sa NBI, nako, bawal ito. Pinoy, gising! Totoo nga ba na ang trauma ay pwedeng magmukhang tamad, cold o emotionless, pero ito ay defense. Asa na yun? Biglang gumalaw. Defense, hindi personality. Mamaya, let's prove it! Pinoy, gising! Samantala, classroom shortage. Lalo pa daw lumala. Ngayong nagsimula na ang klase. Kumpirmahin natin mamaya sa Factor Fake. Pinoy, gising! Sabi ni Bebe Girl na sinabi ko goal, sabi niya, ayun na nga. At sa malalaking ulo, Nina, nasa na lolo mo? wala, tulog! Nang mali- Member ng hirap. Gising. Member ng Hirap Gising, tulog. Kung sino siya, ay, hindi pala yun yung, akala ko yun yung headline, sorry. Zainab Haraket, Bobby Ray Parks Jr. nagpaliwanag sa kumalat na paggamit ng paper plate. Paper plate pala ang ginamit sa kanilang kasal. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy, gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy, gising! Uy! Ay, no. Mali ako pa rin. Mali kami pa rin na Ay, yan. naku, It's sige. Karma Chameleon. Tama? Bakit yan? Lumabas sa DJ. Hindi, si paano ngayon yan? DJ's Choice ngayon yan. DJ's Choice ngayon. Hindi ako nagbigay ng lista. Basta lang, kahit anong 80s na dance music. Wala yung tagasayaw namin. Wala yung tagasayaw namin sa dekadang yan. Lolo mo. Ang meron lang siya, JMI. Ano ba meron siya? Dahil wala siyang live video. Ayan, hinahanap niya pa. Ay, gano'n lang. Wala pa. Hindi tinitignan pa daw nila. Ayun. Alam mo, partner,
ba traffic kagabi? Yun na naman. Alam mo, Oo. everyday yan. Hindi iba yung kagabi. Gano'n ba kawal? Iba yung kagabi. Galing ka na. Ako kasi, ito Turn para na. alam ninyo, dapat late ako today. Oo nga eh. So, Nag-usap sleepless kami ka. dalawa, sabi ko, baka malate ako today, bigyan mo akong 30 minutes bago Oo, okay, after okay 4. naman ako. Pero lokot tong sinabihan natin mag-a-anchor ngayon. Oo, dapat. kasi sabi namin, nung hapon, sabi ko Senior talaga. sabi ko kasi kay Larms, pwede ba malate ako bukas, baka 30 minutes lang, kasi may family lakad kami. Sinundo ko yung pinsan ko from Singapore. Sabi niya, sige, okay lang. Okay lang, pares tayo malate. Okay, sige. Si Anton ang mag-anchor ng first 30 minutes. Siya magbalita. Nag-chat ako. Ang gusto niya pang gawin, i-kick out ako sa group chat namin. Dahil magbabalita daw siya. Magsusolo daw Tapos, pag parating na ako dito, sabi ko, love ko yung mga viewers and listeners, kaya pumasok pa rin ako ng maaga. Malakas ka talaga sa kayo 23 million viewers natin. Malakas din ang sales sa akin, kaya pumasok ako ng maaga. So, pumasok ako maaga. Oo. 3:15, nagsabi yung isa, guys, kagigising ko lang. Talagang pa message. Oo. Hindi pa nakikita. Kagising ko lang. Ayan na, sabi niya, Basta ako late ako. Kagigising ko lang. Very good. Very good. Tawag namin dyan. Hirap! Gising! Pare, kung anong bago, ako ang magsistinger nun. Iba, Ayan. balik ako sa traffic. Oy, wait Iba, na, si Jose oh. Rizal pala ay 164 years old if he was Buhay ba siya? still alive today. Wow. Kung may manabubuhay man ako 60. Pero 164. Parang si Gia ata may sinulat sa isang mga research reports na ginagawa niya for Sir Dennis na mayroon niya daw buhay na nasa 120 plus years old. Talaga? Hindi dito sa Pilipinas Summer. Oo, parang yung, lalo alam mo sa Japan, lalo doon ang hahaba ng buhay ng Oh mga yes. taon. Karamihan ng ibang napapabalita na nagbi-beat ng Guinness World Records galing sa Japan. Kaya nga, kailangan nila ng workforce. Kaya sila yung magandang talagang tanungin kung anong sikreto nila eh. Gulay, exercise. Gulay, exercise, wow! Perfect. Ano pa, ang gagandang mga Diba? suggestion yan. Pakisabuhay nga, Daryl at Maine. Lalo na si Anton. Pero going back sa experience mo last Oy, night. yun na nga. Sige. So ako dito din nakatira sa Pasig. So ang flight kasi ng pinsan ko, shout out sa airline na sinakyan niya, 7, ano nga bang flight niya dapat? Basta ang lapag niya is 8:50. Yeah, titignan ko yung kanyang boarding pass. Sinend niya sa akin yan eh. Parang ang lapag niya, ayun alis dapat siya ng 6:35 pala. Lapag siya ng impunto 8:00. Ng SG. Oo. No. From Iloilo, nag-SG na siya to Iloilo nung Onsen dito na siya. I see. Kasi nag-birthday yung kapatid niya, yung binati ko na So June he's 12. in the Philippines already. Yes, she's in the Philippines na. Tapos she dito na pala. siya magsistay up until her flight pabalik ng Singapore. I Kasi see. parang yung kanyang trabaho magsa-start na ulit. SPED teacher eh. Oh, So they'll okay. start their classes Vacay. They'll start their classes on June 30. So balik siya days before. Yeah. So magstay ata siya until, kung doon nagkakamali, Monday ang flight niya pabalik. I see. So sinundo, syempre, bilang isang mabait at gwapong pinsan niya, Sige, go. sinundo ko siya sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nag-message siya sa akin, 6:20, Kuya, delayed ang flight ko. Nang maganda doon. Ayun delayed ang flight ko. Pero about to board na. Feeling ko 8:45 ang dating ko. Sige. Agoy. So it's 8:45, 8:50. Binigyan ko na ng palugid na 5 minutes. Sabi ko, sige, I'll leave Pasig at 7:45. Sa lagay na yan, sinundo ko pa si girlfriend. Kasama ko siya. Okay. Umalis kami ng Pasig ng 8:05. Dumating kami sa NAIA Terminal 3 ng 9:40. Almost 2 hours. 8:05 tas 9:40. More than an hour and a half. Papunta pa lang na NAIA Terminal 3 yun. So pagdating namin doon, mga 9:50, inaway pa ako ng gwardiya at hindi raw marunong tumingin sa signage. Hindi niya nakikita ata na 10 sasakyan yung nakahilera doon na ayaw gumalaw. Na ginawang parking lot yung bay number 6 at 7 ng NAIA 3. May hugot talaga ako, diba? Sinisigawan niya kasi ako sa labas ng bintana. Pero, bait ako, pero mo ako nang gigigil. Sino man di magigigil, sisigawan ka sa labas ng bintana mo. Di ba? Na-experience mo yan, partner, di ba? Oo, pero yung motor yun. Motor yun. Laging motor yung naninigaw sa akin. Ito yung guard. Sigaw Hindi ng ko sigaw alam sa bakit akin. eh.
pwede niyo naman ako kausapin na maayos. Pwede niyo akong katoke. Tama. Sir, bante ka naman. Tama. Kasi po, nakaka-perwisyo tayo. Kung nakaperwisyo, sorry Oo. sorry. Pero, sir, mabante ka, ano ba naman yan? Hindi mo ba nakikita yung signage? Pwede niyo naman akong pagsabihan na maayos. Shout out, NNIC. Init na init. No, galit na galit. Lumapag na yung pinsan ko. Sabi niya, kain kami sa may pagkain sa tapat ng opisina natin. Kasi nagki-crave daw siya ng chow fan. O, hulaan ninyo kung ano yun, ha? Ano ba yan? Ang aga naman yan. Sinabi niya lang, yun ang ganyang gustong kainin. Bumiyahe kami 9:50. Dumating kami dyan sa Chowking. Sinabi ko na rin yung brand, 10:55 ng gabi. Diyos ko, day! Saya. 9:50, Saya naman ang road trip 10:55. mo. Ha? Saya ng road trip mo. Yung crispy sisig na uwi sa chow fan. Pero mas fun, syempre nakakamiss din naman makasama ang aking pinsan. At least. Tubong Iloilo talaga Kumbaga, siya. i-instill mo na lang ang happy memories. Oo, umuwi ka sa bahay, Daryl, 12:30 na madaling araw. O, di ba? Tulog Ang ka, saya. 1:30. Walang tulog, itlip. Walang tulog, idlip lang ako, gising ng 3. Ganyan din ako kahapon. Ayun. May galit din, pero Na! nawala rin. Kasi binigay ko na kay Lord. Si Lord nang bahala. Ako nag-good morning lang ako sa Sa NNIC. galit na yan. Oo. Oo. Good morning ako sa NNIC, doon sa Kahapon security din guard eh. nila. Binadrip ako ng isang statement eh. Ay, statement Oo, naman. Oo. Kaya sabi ko, sige Lord, ko nang bahala. Thank you, ganun na lang. Oo. Ako hindi. Basta ako I'm perfect. Ako binadrip. ako pero hindi ako gumante. Kaya nga shout out NNIC. Kaya nga. Kamustahin nyo mga gwardya nyo. Diba? Ganun lang naman yun. Pwedeng pakiusapan na maayos, huwag ninyong sigawan. Dahil hindi naman namin sila Tsaka private na sila, no? Hindi na sila para pa magsungit. Tama. Sa mga government employee lang yung masungit. Di ba may NBI si Gargar doon? Government employee na masungit, bawal yun. Oo. Pero ano, yun, mas mataas kasi expectation mo, no? Pagka private ang isang Yes. yung establishmentong pinupuntahan. It's okay, partner. Naisip ko maigi. It's okay kung gusto mag-init ni Kuya ng ulo. Ng Sige. kanyang ulo. Ano, Oo, bahala ka. It's his loss, ano? Magpaparaya na Lalo lang sa ako. mga temper na ganyan. Good morning, NNIC. Ayan, bahala kayo. Gusto, mag-check lang kayo. Yan lang naman. Mabait kami dito. 14 minutos na po. Makalipas ang... Wala, story mo. sorry na. Kasi ang traffic. Tsaka pa si Anton. Oo, wait. Nag-stretch Uy, tayo para yung sa kaso kanya. ng impact doon, dumadami na naman. Hala. Totoo ba? Oy, naku po. Hindi naman to airborne, ano? Hindi siya airborne. It's close contact. Saan galing? Sa DOH? Walang WHO. Yun ang sinabi din ng WHO. That's the reason for... And more so na nangyayari nga daw ito sa pakikipaglabing-labing. Okay. Kaya nga, di ba, nakakibat Paano kung ang kalabing-labing mo, certified namang loyal? certified loyal? Siguro kung talaga, yun din naman yung pinapayo ng iba na kung stick to one ka talaga, mas mababa pa rin naman yung chance. Unless, kunwari, madikit ang iyong balat sa isang may confirmed case ng So, Mpox. skin to skin. Yeah, Pwede close rin. contact, skin to skin. Hindi lang is sa allowed. contact. I mean, yung Hindi lang Jurot-jurot. hindi lang yung paglabing-labing. hindi lang yung jurot-jurot. Hindi lang yung tantaran jurot-jurot. Ah. Ayun. Hindi na ako magkakwento. Isang mapagpalang Thursday. Thursday na! Yes! Bilis. O, isang araw na lang. Friday na. Sumasa inyo na. Sa inyo palagi. At sumating lahat! Oy, bigyan niyo pa sumaka. Very good, very good. Ang galing mo talaga, Harry Potter. Ito na po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23 hanggang 6 in the morning habang kumakaripas si Hirap Gising Anton sa kanyang pagkaripas dito. Kami po muna niyo kasama, Daryl Justin. At Maine Barreto. Pinoy Gising! Sabi ko, babasa na ako. Headlines pa rin pala yung nasa harapan ko. Ilalapag ko na. Sige. Diretso na tayo sa oras na 4:16 na morning. Narito na ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang low pressure area sa loob po ng Philippine Area of LPA na naman Oo, pala. kagabi, parang tanghali kahapon. Tanghali kapon actually. Nung ako umupo ng ronda kapon, yun yung Yes. binalita ni Gia as early as 10 in the morning. May LPA na naman. Batay po sa 2 a.m. weather bulletin ng Pag-asa sa kanilang 2 a.m. forecast track,
nasa layong 350 kilometro sa kanlurang bahagi ng Bacnotan, La Union ang nasabing sama ng panahon. Gayunman, sinabi ng Weather Bureau na mababa o unlikely ang tsansa na mag-iisang ganap na bagyo ang LPA sa loob ng 24 na oras. Pinoy Gising! Dire-diretso pa tayo sa iba pang balita. Wala pang nakikitang pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mandatory repatriation sa mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Ito ang binigyan diin ni PBBM sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Middle East. Ay kay Pangulong Marcos, ipinauubaya na ng pamahalaan sa mga individual o pamilyang Pilipino na nasa dalawang bansa ang desisyon kung nais nilang umuwi rito sa Pilipinas o hindi. Giniit pa ng presidente na malaking hamon ang kinakaharap ng maraming paliparan dahil mainit ang ulo ng security guard. Ay, hindi pala. Sorry. Akala ko dahil sa mainit ang ulo. Hindi pala. Sorry. Ulitin ko malaking hamon ang kinakaharap ng mga paliparan dahil nakasarado ito dahil sa gulo. Kaya naman tiniyak ni PBBM na patuloy na nakabantay ang gobyerno sa sitwasyon ng mga Pilipino sa nabanggit na bansa. Pinoy Gising! Inaasahang makakabalik na ngayong linggo ang unang batch ng overseas Filipino workers sa ilang mga opisyal ng gobyerno na naipit sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, kung saan binubuo ito ng 115 Pilipino na nais ng umuwi ng bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Undersecretary De Vega na nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan ng Israel at Embahada ng Pilipinas para makauwi ngayong linggo ang opisyal o mga opisyal ng Pilipinas na naipit sa Israel. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek De Vega. May unang batch na 26 na maaring tong weekend makakatawid na papuntang Jordan kasi yan lang paraan na makalatas galing Jordan, makakalipat. Kahit na sinahikayat na umuwi, hindi umuwi kasi nagugustuhan nila ang kondisyon. At yung Israeli government nakikipag-ugnayan ng embahada natin kung paano natin mauuwi sila sa lalong madaling panahon. Tingin natin baka tong weekend through Jordan, makakauwi na rin. Ayan, at nagpasalamat naman ang USEC ng DFA sa pamahalaan ng Israel matapos nitong sagutin ang gastusin ng mga Pilipinong naapektuhan sa giyera. Nanawagan din si USEC De Vega sa mga pamilya ng OFW sa Israel na maaari silang makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Muli nating pakinggan si USEC De Vega. Salamat din tayo sa Israel dahil lahat ng gastos Israeli yan. Wow. Lahat ng medical expenses. Kung nababahala kayo tungkol sa mga kamag-anak ninyo at gusto nyo information at walang contact, well, we are working all of government magkasama. Yung OWA, meron silang hotline. Pwede nyo tawagin 1348. Kasi mga kababayan sa Pilipinas, baka kayo mismo may info. Yan na, 1348 Pwede yung tawagan niya na. Narinig po natin ang tinig ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 20 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Handa ang Armed Forces of the Philippines o AFP na umalalay sa pagpapawi ng mga Pilipinong naiipit sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang tiniyak ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla kasabay ng pagsasabing nakatuon na ang kanilang atensyon sa pagtulong sa pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga Pilipinong nasa Israel at Iran. Kaugnay nito, sinabi ni Colonel Padilla na handa na sila sa posibleng repatriation o pagpapauwi sa mga Pilipino kung kinakailangan. Tiniyak din ng AFP official na handa silang tumugon anumang oras alinsunod sa mga utos at direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masusi na rin anya nilang binabantayan ang sitwasyon ngayon sa gitnang silangan, partikular na sa Israel at Iran. Pinoy Gising! Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya nakikita ang tunay na kapakinabangan ng K-12 program, lalo na pagdating sa paghahanap ng trabaho ng mga graduate ng senior high school. Naniniwala si Pangulong Marcos na dagdag gastos lang ang 2 taong senior high school para sa mga magulang mula sa matrikula, libro hanggang school supplies
pero hindi naman nakikita ang pangakong advantage na pagpasok sa trabaho. Ayon sa presidente, nananatili ang problema sa job mismatch kung saan hindi tugma ang natutunan ng mga estudyante sa aktual na kailangan ng mga kumpanya. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na inatasan na niya si Deputy Secretary Sani Angara na ayusin at pagandahin ang implementasyon ng K-12. Pinoy Gising! Usaping edukasyon pa rin po tayo. Aminado si Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na patuloy na lumalala ang learning crisis sa bansa mula noong COVID-19 pandemic. Ayon kay Secretary Angara, ito ay dahil marami pa ring mga estudyanteng hindi marunong magbasa. That's so sad. Dahil sa ginagawang homeschooling o paper-based modular learning kung saan hindi nakatutok ang mga guro sa mga mag-aaral. Patunay anya ito na wala sa tamang level ang pagkatuto ng mga bata dito sa ating bansa. Upang matugunan ito, sinabi ng kalihim na nagpatupad na sila ng summer programs upang mapagtuunan ng pansin ng mga basic skills. Nauna nang sinabi ni Secretary Angara na marami pa ring suliraning kinakaharap ang education sector sa bansa, kabilang na ang kakulangan ng classroom. Nabalitaan ko yung nasunog na classroom sa may Quezon City. Oo, that's so. Yung pinuntahan nga nila na PBBM. Insidente po ng bullying at mga binabahang silid-aralan. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ng Tarlac Provincial Health Office na naitala na sa kanilang lalawigan ang first kauna-unahang kaso ng Mpox. Ayon kay Tarlac PHO Head Dr. Jeanette Lazatin, isinasagawa na ng Department of Health at local government unit ang contact tracing para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kasalukuyan na anyang naka-isolate at ginagamot ang pasyente. Samantala, kinumpirma na rin ng Agusan del Sur PHO ang unang kaso ng Mpox sa kanilang lalawigan kung saan naka-isolate na rin ang pasyente at nagpapagaling. Dahil dito, pinaalalahanan na ng Agusan del Sur ang publiko na sumunod sa health protocols. Kabilang na ang pag-iwas sa pagkakaroon ng intimate contact sa mga symptomatic na individual. Pinoy Gising! Sa oras po na alas 4:23 ng morning, naitala ang 3 kaso ng monkeypox o Mpox sa Alabel, Sarangani. Ayon sa Provincial Health Office, 2 sa tinamaan ng sakit ay may travel history sa kalapit na bayan habang ang isa ay wala. Samantala, naitala naman ang hindi bababa sa 21 hinihinalang kaso ng Mpox sa naturang probinsya. Nanawagan naman po ang kagawaran ng kalusugan ng Department of Health na maging mas maingat at huwag makipag skin-to-skin contact sa mga taong may sintomas ng naturang sakit. Pinoy Gising! Itsura ng Mpox parang allergies. Yeah, parang rashes. Makati daw ba? Hindi Sabi naman. nila, kasi parang siyang tigyawat na hindi, parang siyang tigyawat daw ish or parang ganun, or parang sorry sa kumakain, parang pizza Oo nga daw, eh. parang ganun. Allergy, parang allergy. Ayan, tingnan mo, parang siyang pantal na, parang siyang rashes nga eh. Rashes nga, tas makati. Oo, tas makati talaga. Tas pag, ayun may Ano ang mga, itsura ng Mpox? Ay, iba-iba pala ang iba-iba. itsura niya. Pero kasi, Ay, it hindi evolves, nagde-develop. it evolves to, the day per day. Parang nga siya nagpa-pop na Oo, parang ang pimple. parang siyang tagyawat. Oo. Nagsisimula ng maliit, lumalaki hanggang pumutok. Excuse me po sa Exactly. mga nagkakapit, nagtitinapay na nawagan. Oo, basta huwag niyo na lang galawin kung meron. Ay kung kung kahit tigyawat pa yun, dapat niya hindi niyo tiisin na lang, tinitiris eh. tiisin. Oo, lagyan niyo ng pimple. Nilalagay ng Oo, mga pimple yeah. patch. Uso na nga yun eh. Oo, Tsaka yung mga gel. Si Salome, di ba maraming ganun? Puro Oo, star. Puro star. Parang tangi. Kala niya cute siya, no? Sorry, Salome. Wala ka rin dito, pero nadali ka. Anyway, samantala, tila lumalala ang issue sa pamamahala ng basura sa Clark, Pampanga matapos italaga ng Clark Development Corporation ng Prime Waste Solutions o ang PWS sa Pampanga bilang bagong kontraktor sa pagkolekta at pagtapon ng basura. Ito'y matapos ang mahigit 2 dekadang kontrata ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC noong October 2024. Ayon sa CDC, hindi na ito maaaring i-renew alinsunod sa Build, Operate, Transfer Law. Ngunit pinupunan ng ilang eksperto ang kakayahan ng PWS. Sa ngayon, isa lamang umano ang Materials Recovery Facility o yung MWF
nito sa Porac, Pampanga at walang sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapon ng residual waste. Naging kontrobersyal ang usapin matapos mapag-alaman na may Environmental Compliance Certificate o ECC na ang PWS mula sa DENR kahit umano walang naging public consultation o letter of no objection mula sa lokal na pamahalaan. Sa kabila niyan, iginit ng CDC na dumaan sa tamang proseso ang pagpili ng bagong waste management partner at patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maayos, ligtas at legal na pamamahala ng basura sa Clark. Pinoy Gising! Sa oras po na alas 4:27 ng morning, umabot siya! Yes, Zeina sir. Barake at Bobby Ray Parks Parang Jr. Ano? Pumupungay. Ay, ang mga mata. Ay, parang ano ba yun? Sa El Bimbo, nakalimutan ko paano yun. Zeina Barake at Bobby Ray Parks Jr. nagpaliwanag sa kumalat na paggamit ng paper plate Bakit? sa kanilang kasal. Ano kaya ang naging paliwanag? Nung, nung video eh. Oh, mga SDE and the photos and all. Tapos paper plate lang daw. Oo. Kaya alamin natin ang paliwanag kung may paliwanag mula sa alive na si Flying A. Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Sino? Nasaan? Nasaan? Ang late. Ano ka ngayon? Hirap! Gising! Pero natuwa ako sa buhok ngayon ni Madam. Oh, yes. Oo, may pagkulot ng konti, ha? Naipitan ko kasi pagkatapos. Kaya. Oo. Oo, pagkagaling sa Sogo, inipit. Kung siya Sogo, si Bambam, nice. Nice nurse. Pagkari naman ni Bambam, nice hotel pa yan, ha? Excuse me, bayad ka mo ng renta mo doon sa dorm, ha? Dalawang buwan ka lang hindi mo bayad, tingin mo ako. Inaano to landlord. Ayun na, Anyway, nag-edit. sa Ibalitan Showbiz nga, nako, very controversial nga itong kasal na itong si Zeina Barake at saka ni Ray Parks Jr. No, nako, di ba, dalawang issue. Unang issue, yung hindi pagpapapasok sa nanay niya. Exactly, nakita ko nga yan. Na grabe, dinudumog siya Oo nga ngayon eh. ng pagkondina. Na kahit anong galit daw, dapat anong kasalanan ng nanay, kahit anong kasalanan ng nanay, dapat pinapasok ito. Yeah. Sabi ganon, ano. Ako, doon ako pa rin sa, dapat si Ray Parks no, kasi asawa na siya. Pumagit na. Pumagit na. Dapat asawa na siya eh. Oo. Di ba? Oo. Kasi ang hirap noon, yung nag-asawa ka tapos walang blessing ng magulang. Naman. Mahirap yun. Oo. Okay naman so far. So far. Oo, kasi bago. Hindi, talaga okay naman kami. Kayo ni Bobby Ray Parks? O hindi, alam mo, Ay, hindi. malaking part nga namin mag-asawa yun, Parang na-skip namin yung yung pamamanihikan. Yan, madalas yan nagkwento sa akin yan. sabi ko, shucks, kinasal tayo ng walang walang Pamamanihikan. pamamanihikan. Para kaming tanga. Huwag yung gagawin yun. Ano pa rin dapat ang... Pero okay naman ang pera. Okay naman. Okay naman. Oo. Oo. Yun ang importante. Nung kasal nandoon. Oo. Ayun naman, yun ang Siyempre. pinaka-okay. Pero doon na sila nagkita-kita. Doon na. May iba kasi na parang hindi trip talaga, hindi prefer na sumunod sa tradition. Basta ang importante, on the most important day, andon at Andon. kompleto. Oo. Correct. Pero masaya pa din kung Oy, magkakakilala pero na sila. linawin lang natin hindi to nakuha si Madam sa chat lang, ha? Yeah! Sa inuman. Yan ang sasabihin ko! hindi siya nakuha sa chat. Alam mo kung saan siya nakuha? Sa shot! Ang Nabuking. pogi-pogi kayo ng jowa nito. Ay naman! Booking pa nga. Oo. Super Siyempre. pogi. Nasa kanilang clan, nasa kanilang pamilya. Barreto. Barreto. Hello, Oo. Barreto kaya yun. Yes, oo, di ba? Nasa angkan. Oo. Ayan. Ano, Kaya lang, lumaki ang katawan, naging bareta. Reset? Sige na, balik ko na kay Zainab. Ay, ginaganto kita, ha? Pero walang maglilive sa GC, ha? Ay, daw ganon. Biruin mo, nagsabi lang ako, ikaw magbalita po the first 30 minutes, i-kick out nyo na ngayon, lalayas din naman yan! Anyway, ito na sa Ibalitan Showbiz nga. So, dalawang issue nga. Una, yung hindi pagpapapasok sa nanay. At ang pangalawa nga, yung nag-viral na paggamit ng paper plate ng mga bisita.
Ayan. So it's true. Ayun lang. It's true. It's a fact pala. Yeah, it's a fact. Ayan. Sinong bisita? Baka naman yung mga supplier. Hindi, mga bisita talaga. Baka Guest ng Yeah. couple. Pero Oh. inamin nila na talaga meron paper plate. Inamin nila mag-asawa. Okay. Oo. Actually, ang daming issue, hindi lang dalawa eh. Meron pa issue na umabot ng 20 million ang kasal. Oo, daw. Oo. Tapos yung cake daw ay 2 milyon. Oo, correct. Ayan. Hindi, may nag-post si gumawa ng cake. Oo. Hindi naman daw ganun. Oh. Lalaki. Oo. Ito na nga, ayon sa unang issue, ayaw nilang pag-usapan ang tungkol sa nanay niya. Mama. It's, nung nagpa-interview siya, kabilin-bilinan, mahigpit na bilin, lahat sasagutin except for the mother. Hindi pwede. Hindi pwedeng tatanong. So, hindi pwedeng tanong. Oo. Meron ganun eh. Pangalawa, hindi 2 milyon ang cake. Oo. Walang More than- 2 milyon. Sabi niya, grabe naman yun, 2 milyon. correct. Hindi ho ganun, hindi totoo yun. Pangatlo, yung 20 milyon, wala raw ganun. Sabi niya, grabe, 20 milyon, hindi ho ganun. Sabi niya, pero ito, alam mo, mabait talaga si Bobby Ray Parks. Mabait talaga siya. no? Oo, ang bait niya talaga. Nasa Ideal aura. man talaga siya, no? Dahil siguro, yung tatay nito, basketball player, Yep. nung naging, Oo nga. nung naging writer ako ng PBA, Andun na. yung kapanahonan yun ni Ni Bobby Ray Sr. ni Bobby Parks. Oo. Ano pa siya noon, parang San Miguel. Okay. Kasabayan niya San ba din Miguel. talaga si yung totoong Flying A? Ha? Kasabayan niya rin talaga si Flying A. Yes, kasabayan niya si Flying A. Okay. Oo. Ngayon, sabi gano'n, sabi nitong si Bobby Ray Parks, na sabi niya, natutuwa naman daw siya dahil sa issue na 20 million. Oo, Kaya sabi na niya, mukhang bongga. sabi niya kasi, mahinahon yung pagkasabi niya, alam mo na nagaling sa puso na natutuwa ko kasi ganun yung kataas yung naming yung pagtingin nila sa amin. Oh, tama. Amin ganon. Hindi katulad, iba kasi yung grabe ha, nakakatuwa. Alam mo yung ganon? Na mayroon may angas sa kanya, hindi. Sa kanya, Parang overwhelmed, humble. humbled siya na gano'n ang tingin sa kanya na kaya nila magkaroon ng gano'ng kalasing kasal na gano'ng kalaking gastos. Ayan. Pero ang pinag-usapan nila, inamin nila, ay yung pagkakaroon nga ng paper plate. Ayon sa kanila talaga may paper plate. Sabi niya gano'n, kasi after the ceremony, merong cocktail. Ayan ha, may buntot ng manok ha. May cocktail. Tama. Very good. May buntot ng sari manok. Yan. Merong cocktail. Doon sa cocktail na yon, sabi niya gano'n, habang inihintay daw ang fireworks bago pa kumain, siyempre fireworks muna after the ceremony, Yes. fireworks. Ay habang inihintay daw ang fireworks, naganda sila ng cocktail at saka may paper plate. Doon ilalagay kasi. Doon. Okay. Para kahit saan pumunta, Pwede. Tama ka naman. Yun. Sa totoo daw talaga yon. Pero hindi yun ang plate sa reception. Oo. And that's ideal naman talaga. Ideal talaga. Oo, totoo. Cocktail talaga. Kahit sa mga ano tawag dito, yung mga high-end na mga cocktail. Yeah. Talagang paper plate, plate. yeah. Oo. At hindi lang sa mga wedding, may mga cocktail din for other events. Na ganun din ang ginagawa ng mga Kasi, ng mga supplier. Ang pangit lang kasi doon, ang manilang doon, ang paper plate na ginamit nila, yung malaking paper plate. Yung panghandaan talaga na Yes, kaya na-shoot yan. Kasi usually ang cocktail yung Maliliit diba? lang. Maliit. Parang platito lang na paper plate. Correct. Platito Ganon. ng paper plate. correct. Kasi mga cold cuts lang naman nilalagay mo doon eh. Baka kaya malaking plato para daw yung cocktail, gawin mo na ring appetizer. Yun. Pwede. Kung mahilig ka talaga sa cocktail. Para daw sabi niya, para hindi magutom yung mga bisita, so may cocktail muna kami. So yun, malinaw na yun. Okay. Oo. Isa pang issue, bago Ano pa? ako tapos, no? Sige. Hindi raw nila pinagkakitaan kasi ang laki ng views sa YouTube. Kasi nga binlock nila yung, ang instruction nila sa lahat ng guests. No posting hanggat wala pa yung SDE niya. Ayun. So, Diba? ano siya? So, ang laki ng views sa YouTube channel niya, kaya iyon ang issue na pinagkakitaan mo pa ang kasal mo. Syempre, bakit Oo. hindi? Kasi kasal ko yun eh. Oo nga. Pero ayon dito kay Zainab, hindi lahat ng post ay kumikita. Kasi lalo na raw kapag gumagamit siya ng music. At ito daw, sa kasal niya, gumamit siya ng music. So, na-strike daw talaga siya. Oo. Hindi totoo nga naman yun. Hindi lahat ng ng mataas na views ay
malaki ang At ano. saka anong Pero sa pakialam YouTube kasi nyo? talagang sa views talaga yan eh. Yep. Sa Oo. YouTube talaga sa Anong views. paki nyo? Oo nga. Diba? Ano ba tawag nila sa ganon? Unplugged moments. Yeah. Oo. Na Oo. parang ang karamihan, kasi gaya nung pinsan ko sa Cavite na umattend ako last month, meron siyang nakalagay sa invitation niya na unplugged moment. We'd like to have this moment of our wedding, not parang no picture taking, no cell phones, and not anything. Hayaan ninyo yung supplier namin ng photo, video at SDE ang trumabaho niyan. Exactly. Correct. Unplugged moment. Correct. Ayan. Oo. Kung ayaw nyo ng ganung rules, hindi wag kayo sumama. Okay bumati. Paki namin. Oo. Kasal namin yun eh. di ba? Walang mambabasag ng trip ng couple. Ayun. Umattend na nga kayo eh. Correct. Bigyan nyo din sa kanila yan. Ang sarap ng pagkain nyo eh. Sarap ng cocktail ninyo sa paper plate. Oo, di ba? Anyway, yan ang malaking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton. Salamat, Ton. Dapat Kailan ba pala- ang inyong kasal? Kailan nakasal ninyo? Nako, Ano? pinag-isipan ko pa. Iniipunan pa. Oo. Actually, alam mo, baka nakadagdag sa 20M pala nila yung Land Cruiser. Di ba pwede, nag-mix oo. ng Land Cruiser? Baka Hindi- kinumpute na yun. Hindi naman kasama yun sa para 6 figures lang. That's 7 figures for Diba? sure. Baka kaya umabot ng ganun. Baka. No? Kaya Posible. 20. Correct. Kung saan daw tayo mapunta kwentuhan natin? 4:37 na pala ng umaga. Parang dahil, sorry ha. Magbabalik po kami dito lang sa Pinoy Gising! Dito naman, mabubulol ako. 19 na minuto na lamang po bago mag 5 o'clock in the morning. Nagbabalik po ang Pinoy Gising. Parang Daniel, diretso na tayo sa mga report. DWIZ Patrol Report. Comelec kinansela ang registration ng Duterte Youth Party List. Report mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Kinansila ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ang registration ng Duterte Youth Party List sa botong 2-1. Ito ay matapos katigan ng COMELEC ang isang petisyon noong 2019 kaugnay sa umano'y paglabag sa material representation dahil 34 years old ang nominee ng partido na si Ronald Cardema ng tumakbo noon. Base kasi sa Party List System Act, 25 hanggang 30 years old lamang dapat ang edad ng kinatawan ng youth sector. Gumamit din umano ng makinarya ng National Youth Commission ang partido. Ayon sa COMELEC, maaari pa namang umapila ang Duterte Youth kaya't wala pang epekto ang desisyon sa kanilang panalo nitong 2025 midterm elections. Ito is Batman number 5. Ay, yung pang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Patrol 45 naman ang mga pasahero pinaalalahanan na libre ang airport transfer sa bawat terminal. Ito'y matapos yung taxi driver na naningil ng 1,000 plus pesos para lang makalipat sa isang terminal. Alamin natin ang detalye. Saan ba pupunta para makakuha ng libreng transfer? Mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagpaalala ang New NAIA Infra Corporation o NNIC na libre ang transfer sa terminal sa ating mga paliparan. Sangayon sa NNIC, merong libreng bus na maaring sakyan ng mga pasahero na lilipat sa NAIA Terminal 1 patungo ng Terminal 2 o kaya sa Terminal 3. Sangayon sa NNIC, ang bus ay lumalabas o umaalis kada 15 minuto at maaari lamang pumunta sa pick-up area sa bawat terminal at maaari nila itong sakyan. Ito ang naging reaksyon ng NNIC matapos na mag-viral ang video ng isang OFW na sumakay sa taksin at siningil ng 1,200 pesos para lamang sa kanyang transfer buhat Terminal 3 patungo sa Terminal 2. Paalala ng NNIC na ang sinumang pasahero ay maaaring gumamit ng libreng shuttle bus na ibinibigay sa mga paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impila may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Report. Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports. Partner, nagbabalik! Welcome back! Price monitoring at ulam tips natin. Welcome backers. Nag-ikot po siya simula pa nung wala siya dito nung Martes. Oo, may ano yan, may mission. May misyon. Ang misyon niya ay ang Marulas Market sa Valenzuela at ang Maypaho Market sa Caloocan. Pero may ibang mahalaga at magandang mission naman ang aming palengke queen at Yusek. Mama Beth Samson, mamaya share mo naman kung ano yun. Good morning! Yes, good morning. I'm back at palaging magbabalik sa Pinoy Gising. Ayan. Sa Marulas at sa Maypaho, ang bigas dyan meron 35, 38, 40, 45 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Samantalang sa baboy, ang kasim, laman, pigi, pork chop ay 405 hanggang 420 pesos kada kilo sa dalawang palengke na yan. At ang yempo, 450 pesos per kilo. Ang manok, 220 hanggang 230. Sa isda naman, ang bangus, ang pandaing 220 pesos per kilo, samantalang malaking bangos ay 240 hanggang 260 kada kilo. Torsilyo, 280. Espada, dalagang bukid, tanigi at talakitok, 270 hanggang 280. Ang sapsap, 180. Ang tamban, 120 lang hanggang 150 per kilo. Talisa, ito na mga tilapia, 150 kada kilo. Galunggong, 240 hanggang 280. Ang sinilyase, pinapangat yan, 180 pesos. Ang tahong 120. Ang ulo ng maya-maya at ulo ng salmon, 170 pesos per kilo pang miso. Repolyo, 70 to 80. Sayote, 40. Patatas, 60. 80 pesos naman ang carrots. 60 pesos ang kilo ng pechay. Ang red bell pepper, 120. Ang green bell pepper, 160 per kilo. Ang chicharo, 300. Ito nga Baguio beans, 120. Labanas, 100. Sibuyas, 120 pesos per kilo. Kamatis, 60. Ito ulam tips. Pwede kayong magnilaga, tinigang, tinola, swam, escabeche, mechado, apretada, sweet and sour chicken. Ayan. Ito namang sa gulay, chapsoy, pakbet, mixed vegetables with quail eggs. Pero ito yung walang kamatayang chicken nuggets, fried chicken at buttered chicken. Fried fish, pork chop, fish steak, pork steak in white sauce or in white onions, at miswa, sa patola, haluan nyo ng giniling. Ayan, para sa Pinoy Gising, Metro Patrol Beth Thompson ng DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Yan na. Parang walang, may narinig ka bang fried chicken? Meron, oo, sinabi niya, kasama pa yung paborito na chicken nuggets. At buttered chicken. Yan, Kasarap naman talaga. Ay. Samantala, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Ayan, Forest in Our Midst program ng LGU Naga, suportado ng Philippine Army at suportado rin ng Pinoy Gising. Of course, Kuyang Melvin. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Nakisang 1st Civil Military Operation Company ng 9th Civil Military Operation Battalion ng Philippine Army sa ginawang signing ng Memorandum of Agreement para sa Program of Forest in Our Midst ng pamalang lungsod ng Naga. Ang naturang programa ay nakatuon sa pagtatanim ng maraming punong kahoy sa mga piling lugar ng lungsod upang malabanan ang epekto ng climate change. Sa loob ng 6 na taon, umaabot na sa 40,600 na punong kahoy ang naitanim ng LGU sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ito'y sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Naga. Ang aktibidad kahapon ay ginanap sa Bicol River Esplanade kung saan lumahok din sa signing ng Memorandum of Agreement ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong organisasyon. Samantalang pagtatanim ng mga punong kahoy sa mga piling lugar ng lungsod ay sinisiguradong naaalagaan at nababantayan upang matiyak na ito ay mabubuhay at mapapakinabangan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Paring Daniel, bigyan na muna natin to bago tayo mag-break. Ronda ulit tayo sa probinsya kung saan... Ronda Probinsya! Kung saan suspect po sa bomb threat sa Laguna, arestado. Report mula kay Arman Cambe. Alinsunod sa tagubilin ng Laguna Governor-elect Paul Aragones, matagumpay na natuntun at nadakip ng mga operatibo ng Santa Cruz Laguna Police Station
at ng Regional Anti-Cybercrime Unit ang suspect sa likod ng online bag threat kahapon sa Santa Cruz, Laguna. Ang suspect na hindi muna pinangalangan ay mabilis na aresto sa pamamagitan ng pag-monitor ng mga IT experts sa account ng suspect gamit ang makabagong intelligence surveillance ng PNP. Sinabi ni Police Chief Ricardo Dalmacia, Laguna Police Director, ang suspect ay naharap sa patumpatong na kaso at kasalukuyan na sa custody ng Laguna Police Provincial Office. Agad naman pinasalamatan ni Laguna Governor Paul Aragones ang tanggapan ni Colonel Dalmacia sa mabilis na pagtugon at pagresolba sa naturang kaso. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat sa Sentino Metodolak, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! 10 minuto na lamang po bago mag-5 a.m. Magbabalik ang Pinoy Gising! Na alas 4:53 ng morning, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Higit isang sako ng hinihinalang shabu na recover sa karagatan ng Gonzaga, Cagayan. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Patuloy ang tagumpay ng Project Peace o Strengthening Port Interdiction to Enhance Security sa probinsya ng Cagayan matapos muling makarecover ang mga otoridad ng hilang shabu sa karagatan sakop ng Gonzaga at Babuyan Island sa Cagayan. Ang personal na nagtungo ang mga tauhan ng Gonzaga Police Station sa panguna ni Police Captain Orlan Kapili, Deputy Chief of Police sa baybaying bahagi ng Barangay Tapel, Gonzaga matapos makatanggap ng tawag mula sa punong barangay ukol sa ulat ng isang mangingisdang nakakita ng mga lumulutang na sakos sa dagat. Sa investigasyon, lumalabas na dakong alas 4 ng madaling araw ng Hunyo 16 ay natagpuan ang mga sumusunod na items na palutang-lutang sa pagitan ng katubigan ng Babuyan Island at Gonzaga, Cagayan. Isang puting sako na naglalaman ng 15 bloke na nakabalot sa transparent plastic packaging na may lamang puting kristal na substansya na hinilalang shabu. Isang sirang packaging na naglalaman rin ng paniniwalang shabu at 5 piraso na walang lamang plastic packaging. Agad na isinagawa ang pagkuha at pansamantalang inimintaryo ang mga na-recover sa presensya ng mga opisyal ng barangay. Ang mga kontrabando ay kasalukuyan nasa kustodya ng Gonzaga Police Station at nakatakdang i-turn over sa PIDEA Regional Office 2 para sa kukulang pagsusuri at dokumentasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang ronda, probinsya. 3 patay, 5 sugatan sa car accident sa Tagaytay City dyan po sa may Cavite. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. 3 katao ang namatay, kabilang ang isang buntis, samantalang 5 estudyante ang malubhang nasugatan sa naganap na bangga ng dalawang sasakyan sa Bypass Road, Barangay Sambal, Tagaytay City, Cavite kahapon. Kinilala ang mga biktima na sina Jemar Pelias, 47 anyos, at driver ng Toyota Corolla, Jenaline Mangas, yung buntis, presidente ng San Fernando, Pampanga, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Nasa critical na kondisyon naman ang driver ng van at mga kasama nito na pawang mga estudyante at ayon sa mga otoridad ay pawang mga lasing. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, binabagtas ng kotse sa kaya mga nasawi na kalaban ng highway sa sinasabing lugar ng salpukin ng Nissan Grand Libina. Sakay naman ang mga lasing na estudyante. Nasa pag-agutan ngayon ang mga nasabing magdaaran. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pang Sentino Metodolak, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! At sa atin naman showbiz, 3 minutes bago mag-5 in the morning, Michelle Madrigal, abere sobrang thankful sa mister dahil sa pagiging mabuting stepdad nito. Alamin natin ang kabutihang ginagawa nito mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ay, alam ko hindi siya dadating today. Talaga ba? May sakit ata. Oo.
Baka pinaprank ka lang yan. Baka pinaprank lang. Baka gusto kay surprise. Wala namang message eh. Nilagyan Kaya ako kasi sa na-late kasi akin. nalagaan ko siya. Yun pala talaga. Talaga ba? Yun pala. Nilagyan mo ng bimpo. Yes, oo. Anyway, sa aking balitang showbiz, super pasalamat nga nitong si Michelle Madrigal sa kanyang bagong mister na si si Kevin Neal. Ayon dito kay Michelle, sobrang pasalamat niya sa kanyang mister dahil in-embrace ito ang pagiging ama sa kanyang unang anak na si Anika o sa kanyang anak na si Anika sa kanyang anak sa unang asawa. Ilan Ayan. ba ang anak niya sa Isa unang lang. asawa? Ay, isa lang. No, isa lang. Oo. Kasal hindi. Kasal. Oh, Oo. hiwalay. Oo, naghiwalay silang dalawa. Ang unang asawa nitong si Michelle Madrigal ay si Troy Wolfok. Foreigner. Yeah, Foreigner, Black foreigner. American. Oh. Tao. Okay. Malang tao. Gusto niya malalaking tao. Okay. Malaking tao din ito si Kevin Neal eh. Yung inahambalo siya ganun. Parang gano'n. With love. Oo. Ayan. Ngayon, ayon dito kay Michelle, hindi nagatubili itong si Kevin Neal na pakasalan siya in spite of the fact na meron nga siyang anak sa kanyang unang asawa. At ang isa sa pinakamaganda raw na nangyari ay in-embrace nga nito ang pagiging ama sa kanyang anak na si Anika. Nagkakilala silang dalawa noong June 2024, last year lamang June, at nagpakasal sila noong July 2024. Ang bilis, no? 1 month lang. Oo. Yeah. Si Bobby Ray Parks din, dalawang anak ni Zainab. Yes. Very good So, naman. stepdad Pero din, kung oo. para sa'yo talaga. Correct, oo, correct. Para sa'yo talaga. Kung kayo talaga naka-destiny. Yes, Yun. correct. Kahit At saka ano parang, pa yan. parang being committed to someone na may anak na, it entails that responsibility na rin kahit papaano eh. Oo. Kasama na yun sa tinanggap mo ika nga. Yes, package deal. Sa Yan. sa pakete nila. Oo. Kasi syempre hindi naman pwede yung nanay lang ang Tama. Yeah, ang exactly. mamahalin mo, Oo, di ba? pero meron mga ganon. May mga pagkakataon na nanay lang ang gusto at Ay, iniiwan lang. yung anak doon sa mga lola. Oo. Oh, talaga. Oo. Parang ako hindi ko kakayanin yun. Ay, sila, Parang kadalasan ganyan yung mga reklamo doon kay Rapi Tulfo, 'di ba? Pag sa programa niya, ganyan yung mga nirereklamo, 'di ba? Correct. Oo. Pero sa nanay siguro parang bihira Bihira. kang makakita Yeah. ng Yes. ganun. Yes. Oo, correct. Ayan. Anyway, yun naman aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat to. Salamat to. Nasa na si Ian. Wala. Tignan natin mamaya. Oy, salamat din po sa mga nasa Dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go, ang bilhin! Pati tayo nadamay na. Kasama dyan niya. Kasama ni Mama Liway sa Dagupan. Si Mama Susan! Kay Susan tayo! Alas 5 na ng morning, 2 oras ng Pinoy Gising! Susunod na. Po, makalipas ang alas 5 ng Thursday morning! Yahoy! Good morning po ulit. Oras na para tayo mag-attendance check. Meron ulit tayong 21 billion views sa ating social Muntik media. ang dumami Ayan, simulan na natin. Kuyang Nelson Malina! Hi, Papa Nelson! May isa dito si Sanilda Belarmino Oikawa. Ayun, babae. Oikawa? Hi, Mama. Oo. Pangalan? Zanilda Belarmino Oikawa. Zanilda. Zanilda, ayan. Hindi ka magtatagal sa NBI. Wala kang hit. Walang ang hit. Ay, wala ka palang hit. Zanilda Oikawa. Ganda na name. Mukhang taga-Japan siya. Japanese. Mukhang sa Japan naninirahan ito. Correct. Oikawa. Abay, konnichiwa. Ayan, sabi sa inyo napakalakas din natin sa Japan. Oo nga nakalagay. So, Mama Susan Neronimo, good Mama morning. Susan. Siyempre si Mama Beth naka-monitor. Hi. Hoy, ayan na. Ito na naman tayo, si Batman na naman. Patay na naman yan. No. Nagsimula kay Ivana Alawi. Sinisimula, kalimutan ko na. Nida Blanca. Don Sulueta muna. Zuleta. Nida Blanca. Kahapon yun, di ba? Puentes. Amalia Puentes. Sino Ngayon naman naman, ikaw daw paborito niyang TV anchor. Ayun. Cheng. Alam mo sino? Gloria Romero. Patay na naman. Pero may ano sa dulo, Oo. God bless. May God bless pa talaga. May God bless pa talaga. Ay, naka. Ewan ko sa iyo. Ning De Leon, all the way from Hawaii. Aloha! Aloha, Miss Ni. Hi, Mama Ni. Guys, sabi ni Lady, aloha, bukea. Oy, alam nyo ha, Oo. yung si
Tama ba ako? Si Darren Criss from Hawaii? Talaga ba? Hindi ako sure. Oo. Parang nasabi mo nga ata, kasi di ba, isa siya sa item magpunta for ng receiving an award. So kung magpunta Kasama ni dyan. Nicole Scherzinger. Oo. Yeah. At yung kauna-unahang Filipina na naging Miss USA, from Hawaii yun. From Hawaii. Kauna-unahang Pilipina na naging Miss USA, parang 2011 yata, parang ganon. Aha. Oo. Oh. Isang music teacher yun. Sa Hawaii. Kaya maganda ang mga Pilipino na sa Hawaii. Mga Oo. Ning, hello. Good morning, Miss Ning. Good morning. Ay, hindi, taga Hollywood Hills. Hollywood Hills. Si Darren Criss. Taga Hollywood. Okay. Meron meron talaga, nakalimutan ko lang, dalawang taga Hawaii. Aha. Ayan. Ayan, na pamosong pamoso, famous, ayan. Pamoso. Famous Oh my gosh, pamos. Parang pabango. Pamoso, pabango. Pamoso. Ay, huli na pala. Ito ang mamang mahilig sa vegetables. Ayan. Si Kuyang Tristan. Tristan. Morning. Sa lahat po na nakikinig sa 882 Metro at Mega Manila at sa ginagawang radyong kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sumati lahat. Ay, kalawang oras na po ng Pinoy Gising. Dire-diretso tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Thursday morning. Pamahalaan iginiit na hindi pa kailangan ng mandatory repatriation sa mga OFW sa Israel at Iran. Pinoy Gising! Ayan, yung 2 taong senior high school, yung K-12 program. Abay, dagdag gastos lang daw ayon kay PBBM. Pinoy Gising! Mga lugar na apektado ng MPOC sa bansa patuloy na daragdagan. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, death toll sa malawakang pagbaha. Sa South Africa pumalo na sa 86. Pinoy Gising! Sa ating sports, rain or shine, Elasto Painters wagi kontra NLEX Road Warriors sa quarterfinals ng PBA. Pinoy Gising! Taxi driver na sobra kong maningil. Abay, alamin natin ang kaparusahan mo mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! OTR na bahala sa'yo. Totoo nga ba na ang trauma ay pwedeng magbukang tamad, cold, emotionless, pero ito ay defense, hindi personality? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! Samantala, classroom shortage. Lalo daw lumala ngayong nagsimula na ang pasukan. Kumpirmahin natin mamaya sa fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalakihang ulo! Nino! Sino ba? Si Netch. Panting pilit pa. Si Netch Itay. Nang mga balitang showbiz, si Sandro Mulak, pinag-iisipan pa kung dadalo sa gaganaping Jim A. Gela. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo, Sabihin mo na! si Barbie Forteza todo iwas kapag natatanong sa breakup nila ni Jack Roberto. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Sa oras po na, sorry, gusto kitang ini-intro partner eh. Sorry. Sa oras mo na 9 na minuto makalipas ang 5 o'clock in the morning. Aha. Yahoy na tayo sa mga balita ni Maine Barreto sa Pinoy Gising! Pinoy Gising! Hinahabol ko lang sa YouTube kasi nakikinig. Sa YouTube ba yan? Aha, si Romeo Oh. Tikman Romeo Tikman. Junior. Aha. Good morning. Kay Romeo. Ayan. At Kuya kay, Romeo, good morning. meron dito si Brad Pitt.
Ay, Brad Pitt. Ohio gozaimasu. Ba? si Nagkapon si Brad Pitt. Good morning sa iyo, ha? Ayos ha, Brad Pitt. Good morning. Aray, domo, arigato. Domo. Domo. Samantala, inihahanda na ng pamahalaan ang mga hakbang para tulungan ang mga sektor na posibleng maapektuhan ng pinangangambahang taas presyo sa mga produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, siniseryoso nila ang usapin, lalo't posibleng isara ang Strait of Hormuz kapag lumala pa ang tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ng Pangulo na kabilang sa kanilang pinaplansyang ayuda ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon tulad ng ginawa noong panahon ng pandemya. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na mahigpit nang nakamonitor ang Department of Energy sa sitwasyon sa Middle East. Pinoy Gising! 11 minuto na po makalipas ang alas 5 na morning. Yun! Kinukonsidera po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang posibleng pisong dagdag pasahe sa jeep at bus. Sa gitna ito ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni spokesman attorney Albert Sadili na isa ring dahilan ang kaguluhan sa Middle East, lalo na ang patuloy na sagupaan ng Iran at Israel. Naiintindihan po namin ang ganitong hakbangin na kinakailangan din naman talaga na mag-increase as much as we sympathize sa ating mga commuters na maapektuhan. We should understand na mayroong nangyayaring global concern ngayon at yun na nga ang pag-tension between Israel at Iran na nakakapekto sa presyo ng petrolyo. Hinimok naman ni Attorney Sadili ang mga pasahero na suportahan ng mga jeepney at bus driver. Sa ating mga commuters naman, sana po ay maintindihan natin. Of course, mahirap talaga ang ganitong increase kasi nga ito ay malaking dagdag na kailangan natin ilagay sa ating budget. Pero intindihin natin na hindi naman ito sa side lang ng mga driver. Sila ay direktang naapektuhan din sa pagiging ng presyo ng petrolyo. So sana po magkaintindihan tayong lahat. Yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Lawyers for Commuter Safety and Protection spokesman Albert Sadili sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Nagsanib puwersa. Sino? Let's vote in. Yan. Ang Department of Education at Department of Health para iayon ang kurikulum sa tumataas na kaso ng HIV sa kabataang Pilipino. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, 30% ng 57 bagong kaso ng HIV araw-araw mula Enero hanggang Marso ng 2025 ay mula sa edad 15 hanggang 24 na sakop ng grade 10 hanggang 12. Dahil dito isinama sa curriculum ang HIV education, mental health, teenage pregnancy, nutrisyon at kaligtasan sa kalsada. May kalsada. Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong school year, pinalawak din ng DepEd ang feeding program para sa mga batang mag-aaral habang nakatutok din ng 2 ahensya sa mga posibleng outbreak ngayong tag-ulan. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na paiigtingin pa ang pangangalaga sa pisikal at emosyonal na kalusugan ng mga mag-aaral. Magugunit ang tumaas ng 500% ang kaso ng HIV sa bansa at posibleng umabot sa 400,000 ang kabuuang kaso kung hindi ito mapipigilan. Pinoy Gising! Pinayuhan naman po ni US President Donald Trump ang Iran na magpahayag ng unconditional surrender upang matapos na ang pakikipagpalitan nito ng airstrike laban sa Israel. Dagdag niya, nauubos na ang pasensya ng Estados Unidos sa Iran at alam nila kung saan nagtatago ang supreme leader nito na si Ayatollah Ali Khamenei. Nabatid na hinarang po ni Trump ang plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na i-assassinate si Khamenei upang matapos na ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Binalaan rin ng Pangulo ng Amerika na dapat nang lisanin ang lungsod ng Tehran sa kabila ng pangamba na nagde-develop ang Iran ng mga nuclear weapon. Pinoy Gising! Samantala, kinumpirma ng Department of Education na nangangailangan pa rin ng karagdagang 165,000 na mga classroom sa buong bansa.
Ayon kay Education Assistant Secretary for Operations Jocelyn Andaya, kasalukuyang mayroong Public-Private Partnership o PPP upang makapagpatayo ng nasa 105,000 na mga bagong classroom. Ito'y upang masolusyonan ang kulang na mga classroom sa bansa kung saan bibigyang prioridad ng education sector ang mga underserved areas. Tiniyak din ng DepEd na hindi nila isinaalang-alang ang pagiging vulnerable ng bansa pagdating sa mga kalamidad. Nakikipagtulungan naman ng education sector sa Department of Public Works and Highways upang makagawa ng climate resilient na mga paaralan. Pino Gising! 15 minuto na po, 15 minutes makalipas ang alas 5 na morning! Iginiit po ni Education Secretary Sunny Angara ang kahalagahan ng critical thinking sa mga estudyante upang labanan ang pagkalat ng AI-generated fake contents online. Aniya masyadong innovative ang mga nagsisilitawang artificial intelligence sa ngayon, kaya dapat maging maingat at papanuri ang mga estudyante, maging ang mga guro. Ipinahayag din niya na tinututukan ng DepEd ang pagbuo ng AI Research Center upang matulungan ng mga mag-aaral na umangkop sa digital na panahon. Dagdag pa ng kalihim, kailangang mauna ang pagtuturo ng mga batayang kasanayan gaya ng pagbasa bago isabak sa teknolohiya tulad ng AI. Binigyang diin din ng opisyal na mahalagang protektahan ng mga kabataan hindi lamang sa pisikal na silid-aralan kundi pati sa digital na mundo laban sa maling impormasyon. Pino Gising! Samantala, inilatag ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga plano ng lungsod sa gaganaping Wata Wata Festival ngayong taon. Ayan, anniversary na ni Kuya. 19 na ngayon, 2021, 2023. 5 days to go. Basaan na naman. Sinabi ng alkalde na maglalagay sila ng mga kontroladong lugar kung saan maaaring magbasaan ang mga makikiisa o yung makikijoin sa kapistahan sa Hunyo 24. Dagdag pa ni Mayor Zamora, nagsilbing wake-up call para sa lungsod ang nangyaring kaguluhan noong nakaraang taon kung saan pilit na binasaan ng mga residente ang mga dumadaan sa lungsod kahit na hindi nila nais sumama sa kasiyahan. Sa ilalim ng ordinansa ng San Juan, makukulong ng hanggang 10 araw at mumultahan ng 5,000 piso ang sinumang mambabasa ng mga tao sa labas ng itinakdang basaan zone, habang ipapasa naman sa City Social Welfare and Development Office ang mahuhuling menor de edad. Pino Gising! Nilinaw naman po ng Department of Education na maaari lamang manatili mga pulis sa labas ng mga paaralan. Kasunod ito ng pagpapaigting ng pamahalaan sa kampanya kontra bullying matapos mabansagan ang Pilipinas. Ay, ngayon ko lang narinig to nabansagan po ang ating bansa na bullying capital of the world. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, no wonder. Sa labas lamang ng mga paaralan, maaaring mag-monitor ang mga pulis. Iginiit pa ni Secretary Angara na kailangan ng mga pulis lalo na kadalasang nangyayari ang mga away sa labas po ng eskwelahan. Naalala ko na naman dito yung nagsaksakan dyan sa May Rizal High School. Sa labas ng eskwelahan nangyari iyon, yung mga saksakan, yung mga suntukan na nangyayari. Hindi dati kasi nung old school sa loob ng CR Oh. Diba? Sa loob ng CR. Sapakin mo na lang, no? Doon nagsusuntukan sa CR. Saka noon, sapakan lang. Oo. Kamao lang sa kamao, no? Hindi kaya lang, hawakan mo nga sa tenga. Yung mga usual na ganun lang. Yung, kumbaga, typical away bata talaga tayo dati, no? Ngayon kakaiba, no? May mga dalang kutsilyo. Yung mga baliso. May mga equipment, no? May tool. May weapon talaga. Para makasakit, ano? Ay, mga magulang, check niyo yung mga chikiting ninyo, ha? Magugunita pong inanunsyo ni PNP Chief General Nicolas Torre III na maaaring i-report sa mga otoridad ang insidente ng bullying sa pamamagitan po ng kanilang 911 emergency hotline. Pino Gising! Samantala, nanindigan ang Commission on Elections na ipagpapatuloy nito ang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ito'y sa gitna ng nakabingbing pang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa pamahagi ng 7 na bakanting pwesto ng Sulu matapos itong alisin na bilang bahagi ng BARM. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpadala na sila ng sulat kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr.,
Senate President Francis Cheese Escudero, House Speaker Martin Romualdez at sa Committee on Electoral Reforms ng Senado at Kamara na nagsasabing ang kanilang paghahanda ay ibabase sa kasalukuyang bilang ng parliamentary seats na 73. Kumpiyansa naman si Chairman Garcia na matutuloy ang BARM parliamentary elections kaya sisimulan na anya nila ang paghahanda upang hindi sila kapusin sa oras. Nabatid na mula Mayo 12 ay inilipat ang petsa ng halalan sa BARM sa Oktubre 13 matapos nagdaan ni Pangulong Marcos ang batas na nag-uurong sa petsa ng nasabing eleksyon. Pinoy Gising! Sa oras na 20 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! May katotohanan ba itong susunod nating malalaman? Classroom shortage. Lalo pa raw pong lumala sa pagsisimula ng klase. Ito ba ay fact or fake? Alamin sa report na ito. Sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026, muli na namang lumabas ang isyu ng kakulangan sa mga silid-aralan sa buong bansa. At ayon sa ilang grupo ng mga guro, tila palala ng palala ang sitwasyon imbis na ito ay maresolba. Mayroon nga ba itong katotohanan? Alamin dito sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Ayon sa Department of Education, tinatayang mahigit 27 milyong mag-aaral ang nagbalik sa mga paaralan ngayong pasukan, na mas mataas ng higit kalahating milyon kumpara noong 2024. Kasabay nito, inamin mismo ng ahensya na may tinatayang 165,000 classroom backlog sa buong bansa. Sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na posibleng abutin pa ng mahigit 30 dekada bago tuluyang maresolba ang kakulangang ito. Malinaw na indikasyon na lumala pa ang sitwasyon ngayong taon na. We're now at around 165,000 and growing. Kasi hindi nakakayanan nung current budget yung to meet the kahit it will take us 30 years probably if we work on the current budget. Kaya ang balitang ito ay isang fact. Dagdag pa ni Secretary Angara na ang kakulangan sa mga classroom ay posibleng sanhi ng kakulangan sa budget, mga kalamidad, nalulumang facilities at paglobo ng populasyon. Binigyang diin ng kalihim na kung hindi dadagdagan ng pamahalaan ang pinopondohang bilang ng mga classroom ay maaaring umabot pa sa mahigit 30 taon bago matugunan ng classroom shortage sa Pilipinas. Sinabi ni Secretary Angara na target nila makapagpatayo ng karagdagang 100,000 classroom bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Fact or Fake, ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ. Fact or Fake. Pinoy Gising! Samantala, Sandro Mulak, pinag-iisipan pa kung a-attend sa gaganaping GMA Gala. Attendance check! Alamin natin kung bakit. Kung rin di alam. Alamin natin kung bakit sa showbiz ni Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted. Ito na! Saan? Saan nga? Ito na nga. Ayos na. Okay. Ito na nga, oo, nako. Oy, dito sa American English ang gala or gala is the same, pareho lang po. Both accepted siya. Kasi ang iba kasing gala, parang pasosyal. Gala lang yun. Gala tayo. Tara, gala, mowa. Gala sa gala. Pareho yun, acceptable po yung pareho. Anyway, malapit na nga ang gala, di ba? Oo, August na ito eh. Oo. Ngayon, tinanong itong si Sandro Mulak kung siya ba ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Sparkle. At sinabi naman ito na nakatanggap naman daw siya ng invitation para umattend dito nga po sa GMA Gala, sa GMA Gala. Ngayon, ngunit ayon kay Sandro, pinag-iisipan pa niya mabuti kung dadalo pa siya o hindi na. Sabi niya gano'n. Marami naman nagsasabi kay Sandro na wag nang dumalo kasi baka mamaya bumalik lamang sa kanyang alaala ang nangyari, no? Actually, kahit naman hindi ka pumunta, pag naalala mo talaga, di ba? Oo. You don't need to go to an event or makapunta sa similar na kaganapan para maalala mo yun. Unless doon mismo sa room ka pumunta kung saan nangyari ang krimen, di ba? Oo, tama. Oo.
Anyway, ayon pa sa kanya, ay pinag-iisipan pa raw niya ito at ikukonsulta pa raw niya ito sa kanyang tatay kasi hindi pa sila nagkakausap tungkol sa nasabing imbitasyon. Sa ngayon daw ay moving on pa rin naman daw siya at okay na rin daw naman siya ngayon. That's good. Oo, correct. Pero sabi niya ganoon at sinusuportahan niya yung courage movement na itinayo nitong si Gerald Santos. Kasama niya dyan itong isa sa mga singer dati ang former singer na si Renzo. Ayan na di umano ay kapwa sila Mga umano na abuso. inabuso. Ang perpetrator kina Enzo at saka kay Gerald, iisa lang ang sinasabi nila. Okay. Oo, kaya nagsama silang dalawa. Actually, ito naman si syempre iba, 'di ba? Kay Sandro. Alam naman na lahat 'yon eh. Naging public, naging national headline pa nga yan eh. Oo, kasi bumabot pa ka ng Senado. Correct, oo. Hindi ko alam kung kung nakalabas na yung dalawa eh o hanggang ngayon nandun pa rin, nakakulong pa rin sa Senado eh. Hindi mo pinayagan parang wala na sila doon. Talaga ba? Oo, kailangan mailipat agad. Okay. Hindi pa di ba, gaya nito natapos na yung 19th Congress, yung mga sinight in contempt ng Congress, pag natapos ba, pinapalis din sila doon, kunwari inabutan Parang o hindi? dapat pinaprocess sila. Malipat Kasi ng diba, facility. Ayun niya. Oo. Okay. Pero alam ko kasi na tawag ito, na dismiss yung kaso eh. Oo, pero meron pang kaso na mas matindi daw kasi, na dismiss yun kasi mahina lang daw yung kasong yun. Pero yung nakailalim doon sa kaso na yun, yun daw ang mas matinding kaso. At yun daw ay kinatutuwa nitong si Sandro. So, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng mga yan, dalawa kontra sa isa. Ayan. Katotohanan kontra sa kasinungalingan. Yan. Yun, ganun naman lagi eh, di ba? Katotohanan kontra sa kasinungalingan. At hintayin na lang natin ang magiging desisyon ng korte kung ano talaga magiging desisyon nila sa kasong ito na naging national headline na. Di ba? Oo. At marami naglabasan in fairness.com.ph. Ayan. Marami naglabasan na di umano ay mga kasi hindi pa naman napatunayan eh, di ba? Oo. Mananatiling reklamo yan hanggang nasa pa lang, di ba? Hanggat di pa wala pa sa korte yan, mananatiling reklamo pa lamang yan. Innocent until proven guilty. Correct. Oo. Yun nga, kahit nga nakita mo ng sinorba dyan sa harap mo eh. Pag hindi pa yan na desisyon ng korte, inosente pa rin yan. Di ba? Allegedly pa rin yan. Alleged pa rin yan eh. Yun ang mahirap sa ganun, Okay, so yan na muna aking balitang showbiz. Hintayin natin kung nadalo nga itong si Sandro Mulak doon po naman sa GMA Gala sa darating po naman ng Agosto ng GMA 7. Okay, yan na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat. Ay, bigla naging Tarzan, bigla yung tawag. Diyan lang po kayo. Magbabalik kami, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Ay, bangus namin. Bangus namin! 28 minutos na makalipas sa alas 5 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! 31 na po ng morning! Mga chikiting, kung kayo'y may pasok, bangon-bangon, wakey-wakey na dahil baka malate kayo sa inyong mga klase. It's the 4th day of class. Parang first 5 days binilang ko talaga mula first day hanggang sa huling araw ng first week ng classes bukas. Pero with that being said, diretso na tayo, paring Miner, tanggap tayo ng mga report. DFA tiniyak na makakauwi ng Pilipinas sa mga government officials na na-stranded sa Israel. Report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs para maiuwi sa bansa ang siyam na mga opisyal ng pamahalaan na na-stranded sa Israel nang pumutok ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sangayon sa Department of Foreign Affairs, meron na silang ugnayan sa mga opisyal na na-stranded at nagpadala pa ng larawan habang sila ay nagtatago sa mga bunker ng Israel. Paliwanag ng DFA na kailangan na bumiyahe ang mga ito sa isang lugar o sa Jordan o sa pinakamalapit na lugar na maaring kunin sila at dalhin sa bukas na paliparan. Gayunpaman, ang DFA ay nakipag-ugnayan din sa Department of Agrarian Reform kung saan ang mga ito ay pinabiyahe ng DAR para sa kanilang seminar sa nasabing bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ang tama
Naglilingkod ng tama, Sempil May Todo Rocas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, balita mula sa Metro Patrol. Blessing at inauguration ng pinalaki at pinagandang very good Valenzuela City Emergency Hospital. Dinaluhan ni DOH Regional Director Lester Tan. Mula Valenzuela, report mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Kuyang Danny. Pinasinayaan ang pinalaki at pinagandang Valenzuela City Emergency Hospital na matatagpuan sa Barangay Dalandanan sa lungsod ng Valenzuela. Pinangunahan ni Mayor Wes Gatchalian ng ribbon cutting kasama si Dr. Lester Tan, Regional Director ng Department of Health. Ayon kay Mayor Gatchalian, sa kanyang unang pag-upo bilang punong lungsod ng Valenzuela, naipangako niya ang proyektong ito na tatapusin niya bago matapos ang kanyang termino. Ipinagmalaki ni Mayor Gatchalian na ang ospital na ito ay pwede nang sumabay ang serbisyo sa mga pribadong ospital. Sinabi ng alkalde ng lungsod na nasa level 1 na ang kalidad nito. Dagdag pa ni Mayor Gatchalian, ang rehabilitasyon ng Pangunahing Gusali ay naglalayong mapabuti ang emergency complex, laboratories, delivery room at isolation ward. Bukod dito, formal nang binuksan ang dialysis center. Ang pasilidad na ito ay may 15 aparato na magagamit ng mga pasyente, samantalang bubuksan na din ang operating room. At ayon kay Mayor Gatchalian, mangangailangan na siya ng mga doktor na dalubhasa sa operasyon. Ang BCH ay pinondohan ng pamahalang lungsod ng mahigit 70 milyong piso. Kasabay nitong natapos ang 2 palapag na parking ng mga sasakyan na pinondohan naman ng mahigit 60 milyong piso. Sinabi ni Mayor Gatchalian na marami nang natulungan ang Valenzuela City Emergency Hospital at nagpasalamat din ito sa mga doktor, nurses at midwife na nag-aalaga sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan. So, ang unang araw ko po ay hinalap ko po ang problema ng DCEH. At natutuwa ko po na bago magtapos ang ating unang termino, nagawa natin ang lahat ng renovation at upgrading ng hospital natin. So, as you can see po sa ating video, higit na more than 30 years na po ang ating pasilidad. Ngunit itong pasilidad ay isa sa pinaka-importanteng pasilidad sa buong Valenzuela. Dahil maraming buhay po ang nasalba sa pasilidad nito. Maraming buhay ang natulungan po ng pasilidad nito. At ika nga, sa labi-labi nating mga ginagastusan at binabadgetan ng mga gusali, para sa akin, pinaka-importanteng pagandahin ang DCEH, ang ating hospital. Yan ang tinig ni Mayor Wes Gatchalian. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulas himpilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda tayo sa probinsya. Occidental Mindoro State College, pasok sa Times Higher Education Impact Rankings. Pang-ilan yan? Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Mariboy Isibido. Pasok na sa prestiyosong Times Higher Education o THE Impact Rankings ang Occidental Mindoro State College o OMSC. Sa kauna-unang pagkakataon na sungkit ng OMSC ang ranggong 1,501 plus mula sa kabuang 2,526 universities sa buong mundo. Ito ay ayon sa inilabas na resulta ng THE Impact Rankings. Nagtala ang OMSC ng 26.7 na puntos bilang patunay ng kanilang pagtupad sa 6 sa 17 Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations. Layunin ng THE Impact Rankings na sukatin ang kontribusyon ng mga institusyon sa larangan ng sustainability, social inclusion, economic development at global partnerships. Kabilang sa mga SDGs na binigyan din ng OMSC ay ang Zero Hunger, Good Health and Well-being, Affordable and Clean Energy, Climate Action, Peace, Justice and Strong Institutions at Partnerships for the Goals. Ang pagkilalang ito ay tinuturing ng malaking tagumpay para sa OMSC sa aspeto ng pananaliksik, pagpapaunlad at
internasyonal na ugnayan na mahalaga sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Ang tagumpay ay bunga na sama-samang pagsusumikap ng buong komunidad ng OMSC sa paungunan ng visionary president nito na si Dr. Albert C. Iranyol. Mula Occidental Mindoro, Ronda Patrol Mariboy Isibido para sa impilang may todong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula Occidental Mindoro, panik tayo ng Norte. Dalawang individual na dakip sa magkaibang operasyon sa Kawayan City, Isabela. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Napasakamay ng mga otoridad ang isang wanted person matapos ang manhunt operation na isinagawa ng Kawayan City Police Station sa barangay District 1, Kawayan City, Isabela. Kinilalang suspect na si alias Mila, 65 years old, may asawa, self-employed residente na nabanggit na lugar. Ang pagkakarso sa suspect ay dahil sa warrant of arrest na inisyo ng korte dahil sa kasong attempted homicide kung saan may piyansa itong 5,000 pesos. Sa ibang operasyon, nahuli rin ang isang wanted person sa San Fermin, Kawayan City, Isabela dahil sa order of arrest galing sa korte para sa kaso nitong perjury kung saan umabot sa 60,000 pesos ang inukwentang piyansa para sa suspect. Kinilala naman ang suspect na si alias Nita, 50 years old at resident rin ng nabanggit na lugar. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa nating balita, tiniyak ng Malacanang na may inilatag ng paghahanda ang mga ahensya ng pamahalaan para tumugon sa mga inaasang epekto ng tag-ulan at bagyo sa iba't ibang sektor o bahagi ng ating bansa. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na patuloy ang konstruksyon ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa mga flood control projects alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Planchado na rin anya ang master plan para sa pagsasaayos at development ng 18 major river basins, kaya inaasahang may ibsa ng problema sa baha sa iba't ibang lugar. Pinoy Gising! Balik tayo sa probinsya. Hinihinalang shabu na mataan sa dagat ng Santa Ana, Cagayan. May mga dagat talaga ngayon, ano na, no? Ginagawa ng... Ay, naman naputol. Balikan natin mamaya yung report na yan, ha? Samantala, sa ibang balita, kinumpirma mismo ni Justice Secretary Crispin Remulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa bansang the Netherlands. Ayon kay Secretary Remulla, maaaring ipa-extradite si Roque kapag nakabalik na siya sa Pilipinas sa tamang panahon. Pero posibleng hindi na rin anya ito kailangan dahil malapit nang makansela ang pasaporte ng dating palace official. Sakali mang makansela ang passport ni Roque, maituturing na itong undocumented alien at maaaring arestuhin ng International Criminal Police Organization o Interpol. Mariing itinanggi naman ng dating presidential spokesman ng pahayag ni Secretary Remulla na na-deny ang request niya sa the Netherlands. Paliwanag ni Roque, pumunta siya sa Germany para sa isang pre-planned activity at nakabalik na siya sa the Netherlands. Pinoy Gising! 19 na minuto bago mag 6 in the morning. Yun! Ito, balikan na natin ating Ronda Probinsya. Hinihinalang shabu na mataan sa dagat ng Santa Ana, Cagayan. Puro dagat ang pinunteriya ng mga shabu. Nako po! Pambira naman, report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa ilalim na pinaigting na implementasyon ng Project Peace, muling nakarecover ang mga otoridad ng Pinagilang Shabu na natagpuan sa bahagi ng karagatan sa pagitan ng Camiguin Island at Capea Engaño, Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Batay sa ulat, bandang alas 10 ng umaga noong June 17, habang pauwi mula sa pag-iisda, isang mangingisdang residente ng Barangay Tagatan, Santa Ana, namataan nito ang isang lumulutang na pakete sa dagat na may nakasulat na mga Chinese character. Ayon sa kanya, inakala niya ang pagkain ito, kaya't pinulot niya ito. Ngunit sa kanyang pagtatangkang buksan ng pakete, ito'y tumama sa balanser ng kanyang bangka, dahilan upang mapunit ito at kumalat sa dagat ang ilang laman nito ng kristal na substansya na mapaginalang ito ay igaladruga, agad itong isimos
otoridad. Isinagawa ang pagdodokumento sa naturang kontrabando mismo sa tahanan ng mga isda sa presensya ng mga opisyal sa barangay at kinatawan mula sa media. Ang na-recover na item ay isang malaking Kuya Ronald. Hey, balikan na lang natin mamaya siguro yung report ni Kuya Ronald dahil bumibigay ang linya ng komunikasyon natin sa kanya. Samantala sa oras na ito, eto partner! Nako, maraming makaka-relate ngayon dito. Taxi driver na sobra kung maningil na pamasahe. Lalo na kung tatawid ka lang daw sa terminal. Kung magka-terminal ka lang, lilipat lang. Oo, at sisingilin ka ng 1,260 pesos. Oo, sira ulo ka. Bawal po yan. Alamin ang parusa. Bukod sa sinabi ni DOTR na nirevoke ang lisensya niya, alamin na magiging parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taxi driver na sobra kung maningil ng pamasahe? Nako, bawal ito. Kung mayroon kang extra budget, mas pipiliin mo ang sumakay ng taxi, lalo na kung nagmamadali ka. Ngunit paano kung imbis na maging ginhawa, lalo ka lang na-stress dahil ang driver sobra kung maningil? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Alinsunod sa Joint Administrative Order number 2014-01 ng Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Department of Transportation. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang overcharging o paniningil ng pasahe na lampas sa itinakdang pamasahe ng gobyerno. Ayon din sa batas, ang lahat ng taxi ay dapat gumamit ng maayos at calibrated na taximeter at hindi maaaring tumanggi ang driver na gumamit ng metro o maningil ng karagdagang bayad. Ang sinumang mapatunayang lumabag ay pagmumultahin ng 5,000 piso sa first offense, 10,000 pisong multa at suspensyon ng prangkisa naman para sa second offense at pagkansela ng prangkisa sa third offense. Kaya sa mga taxi driver, huwag manamantala kahit mahirap kumita ng pera. Gamitin ang metro kapag nagsakay ng pasahero para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! So, dapat yung pala yung sinabi ni ate dun sa sa taxi. Oo. Kuya, bawal ito! Yes, sabi nga yun sa video. Kung alam ko lang, ba't ako sasakay sa'yo? Exactly. Di ba? Oo. Kung ganyan ang presyo. Saka bago na pala itsura ng metro ngayon, paring Wenner, cellphone na pala. Bago na pala itsura ng metro ngayon, touchscreen. Oy, basahin ko lang to. Sige. Kasi nais baguhin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang magiging parusa sa mga lalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kanilang pinag-aaralan na ang pagpapalit ng parusa kung saan mula sa multa ay gagawin na lamang itong community service. Ayun. Okay ka ba dyan? Community service, linis-linis lang naman niya, partner. Layon anya nito na makatulong sa hakbangin ng ahensya kontra baha. Kaya kabilang kabilang pakita mo yung mukha ko, JM. Kabilang sa mga gagawin sa community service ang paglilinis ng imburnal. At sa mga daluyan ng tubig. Out mo na ako sa camera, okay na yan? O, diba? Good luck sa mga Ginusto nyo yan, ha? Ginusto ninyong ma-NCAP, ha? Di ba masabala, no? Kasi mag-day off ka para mag-community service. Yeah. So wala kang sahod. Mag-community service. Maganda naman yung maglilinis ka. Kaso ang lilinisin mo nga, imburnal. Ayan. So, mag-identify ng mga imburnal. Madala na kaya, ha? Lilinisin ang mga balabag sa batas trapiko. Lalo na raw yung imburnal na pinasok. Doon sa Makati. Yun daw ang uunahin ninyo. Ay, nako. O siya, standby muna sa iba pa natin mga reports. Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Jen Patrolya! Ang aga mo! 5:47 na. Ay, may coverage yata siya. 5:47 na ng morning. May coverage ka? Nag-OT ka lang tapos wala ka namang gagawin dyan. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Ating minuto na lamang po bago mag 6 a.m. Balikan natin ito kasi mahalaga yung report. Napuputol lang kanina yung report kaya ronda ulit tayo sa probinsya. Hinihinalang shabu na mataan sa dagat ng Santa Ana, Cagayan. Nagbabalik po si Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa ilalim na pinagsanib na implementasyon ng
project species, muling nakarecover ang mga otoridad ng pinaghinabuk na natagpuan sa bahagi ng karagatan sa pagitan ng Camiguin Island at Cafe Engaño, Barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayan. Batay sa ulat, bandang alas 10 ng umaga ng kahapon, habang pauwi na mula sa mangingisda, isang mangingisdang residente ng Barangay Tangatan, Santa Ana, namataan nito ang isang lumulutang na pakete sa dagat na may nakasulat na mga Chinese character. Ayon sa kanya, inakala niyang pagkain ito, kaya pinulot niya ito. Ngunit sa kanyang pagtatangkang buksan ang pakete, ito ay tumama sa balancer ng kanyang bangka, dahilan upang mapunit ito at kumalat sa dagat ang ilang laman nito na puting kristal na substansya. Nang mapaghinalang ito ay illegal na droga, agad niya itong isinuko sa mga otoridad. Ipinagawa ang pagdodokumento sa nabanggit na item sa mismong tahanan ng mangingisda sa presensya ng mga opisyale sa barangay at kinatawan mula sa media. Ang na-recover na item ay isang malaking transparent plastic sachet na may label na 66, nakapaloob sa isang bukas na gold-colored plastic wrapper na may Chinese characters at markang Priso dried durian. Pinilawang itong naglalaman ng methamphetamine hydrochloride o shabu. Ang na-recover na substansya ay kasalukuyan na sa kustodya ng Santa Ana Police Station at ipinaasa sa PIDEA Regional Office para sa kukulang pagsusuri at verifikasyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Samantala, pumalo sa 86 ang bilang ng mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Cape Town, South Africa. Ayon sa South Africa top law enforcement official na si Senzo Hunu, nakikipag-ugnayan na sila sa rescue team na patuloy pa rin sa paghahanap at pag-recover ng mga nawawalang biktima sa bayan ng Mitata. Mas kasabay nito, hinimok ng nasabing opisyal ang mga apektadong residente na huwag bigyang pansin ang kumakalat na balita na nagsasabing may nagbukas ng gate ng Mitata Dam na dahilan ng pagbaha. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. At sa ating balitang sports! Kaya na, alam na! Ito na! Totoo nga ba na ang trauma ay hindi pala ito? Hindi yan yun! Layo! Layo! Ayan, sa ating balitang sports, rain or shine, Elasto Painters. Elasto Painters. Wagi kontra NLEX Road Warriors sa quarterfinals ng PBA. Siyempre, ang magbabalita, David ang Scott! Hindi mo matis, no? Kala mo, ha? Nilagaan kita ang gabi kahit nialagnat ka, ha? Hindi pala ilagnat ang pagnanasa yun. At na po, si Ian Arteco na! Good morning, Ian! Good morning, Daryl Main at kay Anton. Narito na ang aking latest first update. Barbado masyado, ha? Narito na ang aking latest first update. Wagi ang rain or shine Elasto Painters sa laban nito kontra NLEX Road Warriors na may twice to beat advantage sa score na 92-89 sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup. Pinanguna ni Jonard Clarito ang rain or shine kung saan nakakuha ito ng 20 points at 21 rebounds. Dahil dito muli mag-aarap sa Sabado, June 21 ang dalawang kupunan para sa do or die game. Ay, bakit may do? Ano yung do? Do or die game. Akala ko, Mahalay. Oo, maangalay masyado. Sana do. Ay, meron ganun Iba yun. Ba yun? Sabi niya, ba yun? Pati yung sasabihin niya lang yung ba yun. Ba yun? Iba yun. Todo pa. Ay, love. Yes. Love. Yes. Ayaw sumagot! Yes po. Kaya ba't matagal-tagal pa yung sweldo, ha? Kaya ka sa akin, ha?
siya. Magpaalam ka no. Eto na nga. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! One ko sa inyo. Wala kayo. Ingitero at ingitero kayo, no? Ay, supportive nga ako. Gusto ko pagka-live show ko, nagbabasa ng Ayan, lead eh. sabagay. Yan. Oy, ano yung showbiz? Ayan na. Yan. Yan! Barbie Forteza, todo iwas kapag natatanong sa hiwalayan nila ni Jack Roberto. Ako alam ko kung anong meron. Kukwento ko na lang. Ay, Mas marami ka pa alam kaysa alamin natin sa showbiz ni Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Nag-report na. Ay, naalala ko na kung sino yung kanunahang Pilipina na nanalo sa Miss USA. Aha. Si Angela Perez Baracchio. Yun. Pilipinong-Pilipino. Oo. Baraki. Baracchio. Ayan. Angela Perez Baracchio. Siya po ay isang film teacher. Taga-Hawaii po siya. Nanalo siya ng Miss USA noong 2000. Oo. 25 years ago. Yeah, pero 2000 siya nanalo, pero nirepresent niya ang Miss USA sa Miss Universe noong 2001. So siya ang kaunahang American Asian, ha? Oo, the first. History po yan. Wow. Oo. Siya po naman ay advocate ng anti-abortion. Yan, si Angela Perez. okay. Ano yan? Pinay na, pati kulay, Pinay na Pinay. Pero siya ba yung taga-Hawaii din o hindi? Taga-Hawaii siya. Taga-Hawaii. Siya yung first. Siya yung first. Taga-Hawaii. The first film Filipina. na nanalong Miss Hawaii. She represented the Hawaii in the Miss USA 2000 and she won the title. Oh yeah, the title. Title. Ay, ito na nga tayo. Nako! Asa na nga ba ito? Todo iwas nga itong si Barbie Forteza sa tuwing tinatanong siya tungkol sa breakup nilang dalawa nitong kanyang ng aktor na si Jack Roberto. Ang gwapo nito ni Jack Roberto, no? Ang gwapo nito. Oo, talagang maskulado na Oo. Ayon dito kaya kapag tinatanong ito, sinasabi lagi nitong si Barbie na I'm very very happy. Kahit anong tanong sa kanya tungkol kay Jack, kung bakit siya na naghiwalay, ang sagot lamang niya, I am very very happy. Sabi niya ganoon. So, kailan kayo naghiwalay? I'm very very happy. Ganun lang siya lagi. Pero ngayon daw, aminado siya na single siya ngayon, walang nanliligaw at walang nanliligaw sa kanya. Open naman daw siya sa mga manliligaw dahil sabi niya, masarap mag-explore sa labas. Sabi niya ganoon. Ay, may side comment si madam. Kilig yun, kilig. Ganun ba yan? Ching! Anyway, yun na po ang aking balitang showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tol! Bubulo ko sa'yo mamaya. Ay, ito na, magpatama quote for the day na po tayo. Kapag will ni Lord, gagawa siya ng paraan para na makapunta ka doon kahit na mukhang imposible. Yes. God's plan. Always God's plan. Ipagdasal ninyo at ipagpasa Diyos nyo na lang. Correct. Lahat ng inyong hinaing at ang inyong mga pangarap sa buhay. Yeah, come to me and I will give you rest. Yun! Ako sa'yo nang galing yan, Bakit ganun? Bakit ganun? Diba? Because God's plan is better than your plan. Tama. Pero, magbayad kayo ng inyong cellphone plan. Yan! At iyan na po ang mga balitang itinambok sa Pinoy Gising ngayong Thursday morning. Kami po niyo nakasama, Daryl Justin. Nagsasabing Time is gold. Time is gold at bahala ka na. Si Lord nang bahala sa'yo. Yan, Kung sino ka man. Ba't parang may kaaway ang dating? Wala naman. God bless you. Ako po si Maine Barreto. Ako naman po si Flying A. Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Impunto alas 6 na. Susunod na ang Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes at Drew Nasino. 6 o'clock. Good morning. Pasadang balita. Susunod na. Tayo ng isigaw, ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!